what we are all seeing with our own eyes is a major attack from Iran. It's a major attack, Dana, and it's an escalation. It's an escalation. Sa kabila ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, pati ang lumalalang kaguluhan sa gitnang silangan, bakit kaya parang walang magawa ang United States sa paraan pigilan ang kaguluhan dito sa Middle East? At parang lumalakas ang Iran sa nakalipas na ilang taon sa ilalim ng pamumuno ni Joe Biden. Magtataka kayo na ang Iran dati ay tahimik noong panahon ni Donald Trump. Yun ay dahil ayon sa mga eksperto, si Donald Trump ay mas determinado at mas malakas laban sa Iran nung siya ay nakaupo pa bilang Pangulo ng Estados Unidos. Kaya naman sa bidyong ito, tatalakayin natin kung bakit dapat matakot ang Iran sa muling pagkahalal ni Donald Trump bilang Pangulo sa pangalawang pagkakataon. Kung kalmado at maunawain si Joe Biden sa gobyerno ng Iran, bakit dapat matakot ang Iran sa pagbabalik ni Donald Trump? At ngayong uupo na si Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos, ano yung bad news nito para sa bansang Iran? Well, mukhang malaki din ata ang galit ni Trump sa bansang Iran. Lalo na't sa usapin ang pagkalat ng balita na ang Iran ang utak sa likod ng kanyang assassination attempt noong Hulyo, habang siya ay nasa gitna ng isang political rally sa Pennsylvania. Bukod sa pangyayari din ng assassination din sa kanya habang siya ay naglalaro ng golf. Dahil dito, hindi nagdalawang isip si Donald Trump na magbigay ng matinding babala ang kanyang pangako na sisirain niya ang Iran kapag gumawa ito ng mga hakbang laban sa kanya. Mula rito, malinaw na kinakabahan na ang Iran sa pagkapanalo ni Donald Trump noong nakaraang 2024 US election. Ngayon, ano ba ang dapat ikatakot ng Islamic Republic sa muling pagkakaluklok ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos? Sa pagkapanalo ni Trump, pinaghahanda na rin ng Iran ang inaasahang pagbagsak ng kanilang ekonomiya dahil sa patuloy na paghina ng oil export sa Amerika at iba pang bansa. For the record, noong 2018, inilunsad ni Donald Trump isang pang-ekonomiyang kampanya laban sa gobyerno ng Iran, ang Maximum Pressure Policy. Matapos umatras ang Amerika sa nuclear deal na pinasimulan ni dating Pangulong Barack Obama, ang tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Isa sa mga pambabaterya ni Trump para bigyan ng sanksyon ang gobyerno ng Iran ay sa pamamagitan ng pagkontrol ng dami ng langis na iniluluwas ng Iran sa US at iba pang kanluraning bansa ng kaalyado ng Amerika. Sa 4 na taong pamumuno ni Donald Trump, ang industriya ng oil export ng Iran ay lubhang naapektuhan. Ang dating milyong barrels ng krudo ay unti-unting nabawasan sa 400,000 barrels lamang kada araw na binili ng Amerika mula sa Iran pagkatapos ng 2020. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang kanilang ekonomiya at naramdaman ito ng buong Iran, lalo na sa kakayanan nilang gumastos para palakasin ang kanilang puwersang militar mula nung nakatanggap ng iba't ibang sanksyon mula sa US at mga kaalyado nito. Remember, isa ang Iran sa pinakamalaking reserba ng krudo sa gitnang silangan. Kaya naman ang paghina ng kanilang pagluluwas ng krudo ay nag-aambag din sa paghina ng kakayanan ng kanilang pamahalaan na magtustosana ng mga proyektong pambansa at militar. Talagang umaasa ang Iranian government sa langis dahil 70% ng kabuuang budget ng bansa ay mula sa oil exports. Dagdag pa rito, halos 600% ang kontrol ni Trump sa mga bangko ng Iran dahil sa biglaang pagbaba ng halaga ng kanilang pera na nagpapahirap sa mga simpleng manggagawa ng bansa. Sa katunayan, hindi nila napagtanto na inilabas ni Trump ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng mga batas at utos habang siya ay nanunungkulan. Ngayon, kung ginawa niya ito noon, sino magsasabing hindi na niya uulitin muli ngayon? Kasi mula nung palitan ni Joe Biden si Trump noong 2021, unti-unting bumalik ang Iran sa normal at ayon sa pinakahuling datos,
mahigit 1.6 bilyong bariles ng krudo ang ine-export ng Iran sa Amerika. Ito ang dahilan kung bakit sinisisi ng maraming grupo at leader mula sa iba't ibang bansa ang mahinang pamumuno ni Joe Biden sa muling pagpapalakas ng Iran at ang kakayanan ng mga iba't ibang proxy group na gaya ng mga Hamas, Hezbollah, Shiite at Houthi sa Middle East. Ayon sa karamihan, sila ang ugat ng kaguluhan sa rehiyon. Marahil isa pang malaking dahilan ng muling pagpapalawak ng Iran ay dahil sa lakas ng China. Isa sa kanilang pinakamalaking customer ng langis sa nakalipas na 6 na taon. Ngayong 2024, ang China na ang pinakamalaking exporter ng langis sa buong mundo. Isa pang maglalagay sa kanila sa panganib ay ang mga sanctions na maglilimita sa supply ng krudo ng Iran sa China. Hindi lang dapat matakot ang Iran sa pagbabalik ni Trump dahil maging ang China ay inaabangan na rin ang magagawa ng Amerika sa mga susunod na taon. At kung mangyari man ito, marahil ito ang isa sa dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Iran kung sakaling muling magpataw ng mga sanksyon mula sa mga bansa. Sa pagbabalik ni Trump bilang Pangulo, maaaring mas lalong lalakas ang Israel at Saudi Arabia. Isa sa pinakamalakas na kaalyado ng Amerika ay ang Israel, ang pinakamataong bansa sa gitnang silangan. Samantala bukod sa Israel, isa sa pinakamatindi ring kaalyado ni US President Donald Trump ay walang iba kundi ang Saudi Arabia. Alam naman natin na mainit din ang mata ng Saudi sa gobyerno ng Iran. For the record, ilang dekada nang nakakalipas sa pagitan ng dalawang bansang ito sa Middle East na nagsimula lamang ang kanilang alitan sa pamamagitan ng usaping reliyon. Meaning, magkaaway talaga ang Saudi Arabia at Iran. Remember, ang Shia Muslim ay iba sa mga Sunni Muslims. Dahilan kung bakit nag-aaway ang bansang ito sa usaping relihiyon. Sa usaping relihiyon, ang Iran ay Shia Muslim. Ang Saudi Arabia naman ay Sunni Muslims. Remember, ang Shia Muslim ay iba sa mga Sunni Muslims. Yun ang dahilan kung bakit nag-aaway ang bansang ito sa usaping relihiyon. Dahil sa pagiging malapit ni Trump sa Crown Prince Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman, nagkaroon ng malakas na relasyong diplomatiko sa pagitan ng US at Saudi Arabia sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Mula noon, naging matatag at magkapanalig ang dalawang bansa. Sa kasalukuyan, ang Saudi ang pinakamalaking exporter ng langis sa mundo. Kaya hindi nakakagulat talagang nagmamalasakit sila sa Amerika. Bukod pa riyan, sinusuportahan at pinaprotektahan ng US Army ang Saudi laban sa anumang uri ng banta. Dagdag pa rito ang pagbebenta ng armas ng Amerika sa Saudi ang naging dahilan kung bakit lumakas ang bansang ito sa aspetong militar. Sa tulong ni Trump at Amerika, pati na rin ang bilyong-bilyong dolyar na nakukuha nila bawat taon sa pamamagitan ng pag-export ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo, malapit na magkaroon ng nuclear program ang Saudi Arabia na isang malaking banta sa Iran. Kaya magiging hadlang talaga ito sa mga plano ng Iran sa Middle East. Ngayon, balik tayo sa bansang Israel. Isa sa kinakatakutan ng Iranian government ay ang kakayanan ni Trump na tulungan si Netanyahu na tapusin ang mga nuclear sites ng Iran. Sa katunayan, habang nasa kampanya si Trump, nagbigay siya ng pahayag na kung siya at hindi si Biden ang nakaupo ngayon, hindi siya magdadalawang isip na payagan ng Israel na punteryahin ang mga pasilidad ng nuklear at langis ng Iran. Kaya nga hindi nakakagulat kung magkakaroon ng bagong nuclear deal na siyempre isang pabor para sa Amerika at sa Israel. Kahit na si Joe Biden ay naging isang mabuti at maawaing tao sa Iran, malinaw ang prinsipyo ni Trump at malamang hahayaan niya ang Israel na salakayin ng Iran sa anumang paraan. Sa sukdulang pati pinuno mismo o yung supreme leader mismo ng Iran ay maaari nilang patumbahin. Well, posible itong mangyari dahil for the record, under Trump administration, isang malaking isda ng Iran ang napatumban ay ang pagpatay sa dating general ng Iran. Ang brutal na pagpatay kay General Qasem Soleimani noong 2020, ang dating commander ng IRGC or Islamic Revolutionary Guards. Si Soleimani ang utak ng sikat na Axis of Resistance sa Middle East na binubuo ng Hamas ng Palestine, Hezbollah ng Lebanon,
Shiite ng Iraq at Houthi movement ng Yemen. Noong panahon na panunungkulan ni Trump, ipinakita ng US ang kanilang katalinuhan sa pamamagitan ng pagdala ng isang malakas na airstrike sa Baghdad International Airport sa Iraq, habang papunta ang general upang makipagkita sa punong ministro ng Iraq na si Adil Abdul Mahdi, dahilan ng pagkasawi nito. Siya ay nasawi sa panahon ni Donald Trump. Kaya maaalala ng gobyerno ng Iran kung papaano pinapatay ni Trump ang isang General Soleimani at kung ano magagawa niya sa Iran, ngayong siya na ang nanalo bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ngayon, dahil sa bilyong-bilyong dolyar ng mga sanksyon at pagpapahina ng kanilang ekonomiya, hindi magiging madali para sa Iran na tustusan ng kanilang kalaban sa militar. Nangihina na rin ang Hezbollah dahil nangamatay na ang mga pinuno nito. Ang Hamas ay paubos na rin at nangamatay na rin ang mga pinuno din nito. Alam na ng ilang opisyal ng gobyerno ng Iran, ang pagiging presidente uli ni Trump ay isang masamang banta para sa Iran. Nabanggit ko na ang parusa sa langis, paghihina ng kanilang ekonomiya at pagbaba ng kanilang pera at pagkawala ng kanilang kaalyado at unti-unting pagkawasak ng kanilang mga hangganan. Ngunit may isa pang problema ang gobyerno ng Iran ay yung galit ng kanilang sariling mga mamamayan. Dahil sa pagkadismaya, kumakalat ang bawat protesta laban sa pamumuno ng Supreme Leader dahil sa kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag at impluwensya nito sa kababaihan. Mukhang nagkakaroon na ng usok ng revolusyon ngayon sa Iran. Dahil mismong mamamayan nito ay nagkakaroon na ng galit sa kanilang mga pinuno. Ang napipintong revolusyon sa Iran ay magagamit ng Administrasyon Trump para sirain ang kasalukuyang rehimen ng Supreme Leader, dahilan na maaaring matanggal ito sa pwesto. Bukod dito, may nababalitaan ang Supreme Leader din ng Iran ay nasa critical na condition na ito sa kaniyang kalusugan. Kaya pinag-iisipan na ng mga pinuno ng bansa kung sino maaaring pumalit sa kanya kung sakaling siya ay mawala na. Kaya kung mawala ang pinuno ng Iran, tuluyan ang malulusaw ang banta nito sa gitnang silangan. Ang iba pang mga epekto ng pag-upo ni US President Donald Trump ay ating pag-uusapan sa mga susunod pang vlog. Salamat po sa panonood.